Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isa na namang wise legal move kampo ni VP Sara na palasyo, nataranta, naaburido, tumugon kaagad sila. Okay, update lang po sa fund drive natin para sa Brave 14 Marines na kapag padala tayo kaninang umaga ng 160,000 pesos sa kanilang bank account, dagdag na ito, yung unang naipadala, 470,000 plus kanina 160. So, nakakatuwa po sa pagtulong-tulungan natin, kahit malilit lang na amount yung iba, nakaabot na po ng 630,000 pesos padala natin. Sa mga gusto pang magpadala, ito lang po ang GCash number natin. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash number. May nabasa akong post ni Attorney Baligod. May lumabas na naman na warrant of arrest nila galing sa RTC Muntinlupa. Mabuti na lang, mabilis ang proseso ng RTC Muntinlupa. 2 hours lang daw, tapos na yung pagpiyansa. Hindi katulad yung Las Piñas ba yun, last week, na inabutan ng siyam-siyam, kaya nakulong yung 10 out of the Brave 14. So, salamat po sa nagpapadala ng tulong. Ito, wise legal move. Nagsampa, ito, post ng News 5. No one is above the law. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa paghahain. Ito po yung wise legal move na tinatawag ko. Paghain ng manifestation ng kampo ni Vice President Sara Duterte para magkaroon ng oral arguments ang kanilang motion to quash upang ipabasura ang kasong grave threats laban sa vice. Paliwanag ng abogado ni VP Sara dahil ito sa far-reaching consequences ng inihaing grave threats case. Ito po ang pahayag ng abogado ni VP Sara, si Attorney Paul Lawrence Lim. If a sitting Vice President may be indicted and prosecuted, then other incumbent impeachable officers, even the President, may also be indicted and prosecuted. First time ito in history na ang nakaupong Vice Presidente nakitaan ng probable cause, indicted nga eh. Kaya ipro-prosecute na ng mga piskalya sa harapan ng isang korte. Ayan. First time in history. Kaya, bago ang judge makapag-issue ng warrant of arrest, naunahan, mabilis ang aksyon ng defense team, nagsampa na ng petition to quash or to dismiss kaagad. At ito na, after yung petition to quash, another manifestation, magkaroon ng oral arguments. So, ganyan yan ang ginagawa sa Korte Suprema. Pag may magsampa ng kaso, ang Supreme Court nagkakaroon ng oral arguments. Kaya nasaksiyan natin ang oral arguments, yung PhilHealth issue. Kaya na-aware tayo, ang gagaling, makabayan talaga, makatao, pabor sa atin ang mga maestrado. Kaya nakapag-desisyon ng Supreme Court, ibalik nyo ang 60 billion. Wow. So ano pa yung mga oral arguments? Yung mga petition tungkol sa, what's this? Yung pondo, ano nang tawag yung pondo na basta
Ongoing pa ang ano, ilang beses ng ano, yung may term, hindi ko na mabanggit. So, sana, pagbigyan ng RTC Quezon City na magkaroon ng oral arguments, but I believe na hindi ito open sa media. Kasi yung Supreme Court, open eh. Ito, sana nga, mapanood natin yung oral arguments. And ako, naniniwala pa rin ako sa independence ng ating judiciary. Lalo na itong RTC ng Quezon City kasi yung kaibigan ko na sinampahan ng kaso dito sa RTC ng Quezon City sinampa at yung branch, hindi ko na lang banggitin yung branch na yon. Napakapatas yung judge na humawak sa kaso ng kaibigan ko. Wala akong nakita ni inch of injustice. Patas lang sa pagdinig. Depende sa ebidensya. At nung natapos nag-present ng ebidensya yung prosecution, tapos napakahina, demorer to evidence ang isinampa ng abogado ng kaibigan ko, na-dismiss kaagad ng kaso. Without yung defense, yung kaibigan ko, mag-present ng evidence, hindi na. Eh yung kaibigan ko, hindi na siya tumayo sa witness stand. Kasi nga, napakahina yung ebidensya. So ito, sana, kung pagbigyan ng korte yung motion tikwas, i-dismiss kagad. Wala ng trial. But nevertheless, kung maisuhan man ng warrant of arrest, ay walang problema. Kasi alam naman natin na conditional threat yung binitawang salita ni BP Sara at hindi yan mag-prosper. Si late Juan Ponce Enrile presidential legal counsel, sabi niya walang kaso yung sinabi ni BP Sara dahil conditional threat yun. So, sige, tama yun. No one is above the law. But, there's a legal process, due process, na sinusunod ng kampo ni BP Sara. Let's pray, mga kaibigan, na ibasura ng korte ang kasong ito kagad without undergoing trial. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna niyang mga scene nga ipanghatag sa mga tao. So, dagan-dagan yod nga yero ang atong nahatag dinhi. So, mauna ni sila ang mga tao nga taga-ano gero. Maupod niya ang mga lansang nga ipanghatag. Mga lansang, mga yero. Kompleto gyud. Butangan og pangalan sa kada isa. Tag-iya. Magbahin-bahin na, modala na sa yang bahin ang kada isa. Baintiutso ka pamilya ni sila. So gikarga lang. Mga balo gitabangan. Ang uban gikarga lang og motor.
Hey, kisibulik ko. Hoy! Muna ni si nanay ang natagaan og si naa nang yang so muna ni ang gawas nga bahin nga kon si atop siyang balay. So muna ni gidakpon sa buslot sa balay ni nanay. So mga gatulo na gyud. Kuan na gid karaan na gid ka. So nanay pila na ni katuig ang imong balay? 15. 15 na katuig. So pila na imong edad nanay? Iteto. 82 na ka. So balo na ka nanay. Nabalo na. Oo. Hindi naman katuig siya. Mm. Salamat. Salamat sa Diyos. Oo, nagpasalamat si nanay sa Ginoo nga tagaan siya. Sige, salamat nanay. Oh.